bintana ni Pastor. Ayan, nandito na siya. Okay po, ipagkaloob na natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po. Happy Sabbath, Brother Melvin, at sa lahat ng ating pong mga kapatid na sa live ngayon. So salamat sa Panginoon sa umaga na ito. At panahon natin ngayon ay talagang babago-bago, iinit, uulan, kaya marami ang mga kapatid na mayroong mga karamdaman sa mga oras na ito, no? May mga lagnat, may ubo, sipon. So isama natin sa panalangin ang mga kapatiran natin na may karamdaman sa mga oras na ito. So ang ating pong pag-aaral ngayong August 17, ang mahalagang katangian ng kapakumbabaan. Yan, at bukas nga, after nitong Sabat ay meron tayong Kids Olympics sa San Manuel, Quezon. Yan, yung ating pong mga anak ay isama natin doon. Ayan, yung mga maliliit na chikiting. So ang mahalagang katangian ng pagpapakumbaba. So yung pagpapakumbaba, napakaganda na nitong karakter. Ano ba ang pinakamahalagang katangian dito sa pagpapakumbaba? So sa humbleness, ano pa ang magandang katangian na dapat nating malaman? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami at gabayan na aming matutunan ang inyong pong mga salita at lumawak ang aming pangunawa at tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo ang patuloy naming sambahin at wala nang iba. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po rito sa ating pinaka-key text, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamahalin nila ang lupa. So ito po ang pinili na memory text o verse, key text dito sa ating pong devotional. So ano kaya itong mahalagang katangian ng pagpapakumbaba? So sabi dito sa mga makalangit na dako, isang mahalagang Kristiyanong katangian ang kapakumbabaan. So, totoo yun. Matututunan lamang ang kaamuan at kababaan ni Kristo sa pagpasan ng pamatok ni Kristo. Ang pamatok na iyon ay nangangahulugan ng buong pagpapasakop. Dahil yung pamatok ng ating Panginoong Hesus ay magaan. Yung pamatok na yun ay yun din ay kumakatawan dun sa pamatok ng kalabaw. Diba? Nilalagay dito pagbaga-araro. Nagiging magaan yung hila-hila niya dahil dun sa pamatok. Dun sa pamatok ng ating Panginoong Hesus, nagiging magaan yung mga pasanin sa buhay sa pamamagitan ng pamatok ni Jesus Christ. Kung tayo ay magpapasakop sa Kanya, yung lahat ng ating daladalang mga problema, yung daladalang pag-iisip natin ay gagaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus kung magpapasakop tayo sa Kanya. So ano po yung katangian ng pagpapakumbaba? Based dito sa ating nabasa ay yung pagpapasakop sa Panginoong Diyos. Pero tuloy natin yung basa at hindi pa naman tapos ito. Ang nasa sansinukob ay tumitingin sa kawalan ng kaamuan at kababaan ng puso. Ang pagmamataas, ang pakiramdam ng lumalaking importansya ay ginagawa ang tao na napakalaki sa kanyang sariling pansukat, na anupat nadarama niyang hindi niya kailangan ang isang tagapagligtas, hindi kailangan ang pagpasa ng pamatok ni Kristo. So yun ang maraming mga tao ngayon na iniisip nila, hindi nila kailangan ng Panginoon, nagmamataas at sinasabi, meron ba akong kasalanan sa Panginoong Hesus? Hindi ko nga siya kilala. Bakit naman ako nagkasala sa Kanya? Yun ang nararamdaman ng iba. At yung ibang mga tao, sinusukat nila yung kanilang sarili based sa kanilang panukat na sila ay banal, na sila ay perfecto, sinless sinless perfection, yung kanilang sinasabi na talagang wala akong kasalanan. Marami ang mga mapagmataas at binibigyang importansya yung kanyang sarili. No? Gusto niya na siya yung ma-recognize. Maraming mga ganyan mga tao na kapag hindi na-recognize ay talagang magtatampo. Di ba? Kapag talagang hindi na itaas, talagang mag-aalburuto. Pero dito mga kapatid, tinuturuan tayo na magpakumbaba, maging maamo ang sabi dito. At unang-una, dapat nating tanggapin at kilalanin
ang Panginoong Hesus Kristo. Ngunit ang paanyaya sa bawat kaluluwa, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sabi sa 11:29 ng Mateo, sapagkat ako'y maamo at may pagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So sino daw po ang example natin sa pagpapakumbaba? Ang ating Panginoong Hesus. Makakatagpo tayo ng kapahingahan. So itong kapahingahan na ito, hindi ibig sabihin na si Jesus Christ na yung Sabat, di ba? Kung hindi si Jesus Christ yung magbibigay ng kapahingahan. Iba yung context nito dahil hindi naman tungkol sa Sabat ito na kapahingahan na binabanggit niya. So, kung Sabat din ito, hindi pa rin siya yung Sabat sapagkat si Jesus nga yung magbibigay ng Sabat. Hindi niya sinabi na ako na yung Sabat. Hindi niya sinabi, kundi makatatagpo kayo ng kapahingahan. Dahil kapag tayo lumapit sa Panginoon, yung kapaguran natin sa pagkakasala, yung kapaguran natin sa pag-iisip na maliligtas ba ako? Ako yung makasalanan, paulit-ulit yung pagkakasala ko. Ang sabi po dito, makakatagpo tayo ng kapahingahan, ng kapayapaan ng ating pag-iisip, maire-relax natin yung pag-iisip natin na yes, tayo ay ililigtas ng Panginoon sa pamamagitan niya. Tayo ay mabuhay na wag nating sadyain na magkasala. At tayo ay lumapit sa Kanya, magpakabanal sa ating pong buhay na ito sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay naghihintay ng ating paghingi nito. Ang dalisay na kapangyarihang espiritual ay sariwa tuwing umaga at bago bawat gabi. Ayan, spiritual mga kapatid. Yung spiritual na buhay, yung kapangyarihang spiritual. Ito ay laging fresh tuwing umaga and then bawat gabi ang sabi po dito. Hindi yung katulad ng ulam natin na minsan yung ulam natin ng umaga, ulam natin ng tanghali at ng gabi. No, iniinit lang, hindi fresh minsan. Minsan lang naman. Pero dito po mga kapatid, yung spiritual na buhay, bago ito mula umaga hanggang gabi kahit pananghalian. Itinataas dito ang tao sa ibabaw ng makamundong ambisyon at itinataboy ang pagkamakasarili mula sa kaluluwa. So ano daw pong itinataboy dito? Yung pong pagiging makasarili. Huwag nating sarilinin ang langit, no? Ibig sabihin tayo ay gumawa din, mangaral din tayo. Maging daan din tayo para maabot ang mga kaluluwa sa ating pong paligid. Yung ating mga resources ay maging daan para sa pangangaral mga kapatid. No? Ito ang pinaka the best na dapat nating magawa sa mga oras na ito. Yung pong pagiging makasarili ay alisin. Sumira sa maraming buhay ang pagkamakasarili at pag-iimbot. Lahat ng tumitingin kay Jesus ay nawawala ang pagtingin sa sarili. Sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya ay namamasdan nila siya na hindi nakikita. So dito po, ano po ang sumisira sa buhay? Yung pag-iimbot at yung pagiging makasarili. Katulad ni Ananias and Sapphira, nag-imbot, di ba? Yung pagiging makasarili, yung panata nila sa Panginoong Diyos na ibibigay yung portion o yung buong binentahan ng properties nila, hindi nila ibinigay sa Panginoon. Kumupit pa sila. No, kapag ipinangako mo na yan sa Panginoon, hindi na yan sa'yo, kundi yan ay sa Panginoong Diyos na. So noon nangyari kay Ananias at Sapphira, nawala ang kanilang buhay. Kaya sumisira sa buhay yung pagiging makasarili at pag-iimbot. Kaya ang pinakakatangian ng pagpapakumbaba na nakita ko dito ay yung pagtingin sa Panginoong Hesus. Na yung example natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang basta yung pagiging mapagpakumbaba. Na ikukumpara mo yung iba, yung sarili mo na ay ako mas mapagpumbaba ako dito sa tao na ito. Pagmamayabang pa rin naman yun. Di ba? Nagpakumbaba ka pagmamayabang pa rin naman ang ginawa mo. Dahil kinumpara mo yung sarili mo. Kaya yung mahalagang ingredients ng pagpapakumbaba, nakatingin kay Kristo. Nakikita nila ang hari sa kanyang kagandahan at ang lupaing higit na malayo. Nagtitipid sila at nagpapakita ng katarungan at katwiran. Pinapasikatan ang sarili sa halip ng pagtaas sa sarili. So, sabi po dito, no,
ang pinakamaganda ay itinataas ang ating Panginoong Hesus at hindi ang ating mga sarili. O nga, no, kapag itinumpara mo yung sarili mo na ako'y mapagpakumbaba, mapagpakumbaba ka nga, kaya lang itinataas mo naman yung sarili mo kasi sinasabi mo mas mapagpakumbaba ka sa ibang mga tao. Di ba? Kaya ang pinakamaganda, ang pinakamahalagang ingredients talaga sa pagpapakumbaba ay itaas ang ating Panginoong Yesus. Katulad sinabi ni Pablo, I must decrease and He must increase. Di ba? Ang pagpapasakop na hinihingi ni Kristo, ang sariling pagsusuko ng kagustuhang tumangatanggap ng katotohanan sa nagpapabanal na kapangyarihan nito na nagnginginig sa salita ng Panginoon ay ang dahil sa paggawa ng banal na Espiritu. So yan ang mahalagang ingredient ng ang pagpapakumbaba, pagpapasakop sa ating pong Panginoong Diyos. So inelaborate, tumingin sa ating Panginoong Hesus, pagsuko ng sarili at itaas ang ating pong tagapagligtas. Nararapat na magkaroon ng pagbabago ng buong pagkatao, puso, kaluluwa at karakter. Yan po yun, kaya nga nasa sanctification process tayo eh. Nasa pagpapakabanal tayo eh. Pag sinabing process, hindi pa natatapos yun sa buhay natin. Process nga eh. Hindi natatapos pa sa buhay natin yun. Matatapos yun sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon kasi nga yung tinatawag na glorification. Yan, yung perfection na yun. Nababaguhin yung katawan natin. Pero habang tayo ay nabubuhay pa at naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ito ay sanctification process. No? Nagbabago pa rin tayo ng ating pong buhay. Unti-unti sa tulong ng Panginoon yung ating puso, yung ating kaluluwa at yung ating karakter. Tanging sa altar ng sakripisyo at mula sa kamay ng Diyos na ang makasarili at mapag-angking tao ay tumatanggap ng makalangit na sulot. So marami ang mga tao na mapag-angkin. No? Katulad ngayon may naglabas ng statement na talagang mapag-angkin siya. Sabi niya, I'm perfect. No? Kaya kong i-perfect ang buhay. Sinless perfection. Walang ganun mga kapatid. Nasa sanctification process nga tayo eh. No? Nagpapakabanal. Hindi nagpapaka-perfect. Dahil yung perfect sa Panginoong Diyos yun. No? Process pa lang tayo ngayon. Hindi mo kailangan na i-claim sa sarili mo na perfecto ako. Kayo, hindi kayo mga perfecto, mga makasalanan pa rin kayo. Pagmamataas pa rin yun, hindi yung pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, di ba? Hindi pa rin perfect yun. Dahil nandun pa rin yung pride at pagmamalaki. Sabi dito, na maghahayag ng kanyang sariling kawalang kakayahan at mag-aakay sa kanyang magpasakop sa pamatok ni Kristo, na matuto ng kanyang kaamuan at kababaan. Yun ang maganda. Na tayo ay magpasakop sa Panginoon. Matuto sa ating Panginoong Diyos. Paano siya naging maamo, paano siya nagpakumbaba. Ang ating Panginoong Hesus, noong siya'y tumutulong sa mga taong nangangailangan, noong siya'y nagpagaling, hindi niya sinabi siya nagpagaling sa kanya, uy, ipagkalat mo, ako nagpagaling sa iyo ha. Meron ba siyang sinabing gano'n? Sabi pa nga ni Jesus Christ huwag mong ipagsabi, huwag mong ipagkalat na ako ang nagpagaling sa iyo. Pero siyempre, tayo mga tao, pagka pinagbawalan tayo, yun ang gagawin natin. Yung pinagaling niya, pinagbawalan niyang sabihin sa iba, sinabi naman sa iba. Kaya dinubog tuloy si Jesus Christ, di ba? Pero si Jesus Christ, ayaw niya na ipinagkakalat yung ginawa niya. Tama, ina-apply niya yung sinabi niya ni Jesus. Kung anong ginawa ng kanang kamay, wag nang malaman ng kaliwang kamay. Yun ang ina-apply ng ating Panginoong Hesus dito. Yung kaamuan at pagpapakababa. Si Jesus Christ, yung example natin. Pero tayo, kapag kami ginawa tayong mabuti, ano gagawin natin? Kailangan malaman ng iba. Kailangan malaman ng maraming mga tao na ako yan, ako yan, ako yan, ako yan. Pero sa Panginoong Hesus, hindi na. Ayaw pa nga niya ipagsabi. Pero alam niyo, maganda at mabubuting mga bagay, kumakalat din. Pero mas mabilis nga lang kumalat yung masamang bagay na ginawa mo. Yun naman ang mahirap doon. Yung tama at maganda mong ginawa, hindi yun ang napapansin. Minsan yung pagkakamali mo yung napapansin ng maraming mga tao, di ba? That's reality. Yan ang realidad. Pero ang ating Panginoon, walang ni isang ginawang pagkakamali.
puro para itaas ang Ama at para maligtas ang maraming mga tao sa kapanahunan niya. Bilang mag-aaral, ay dapat nating katagpuin ang Diyos sa itinakdang lugar. Kung gayon ipasasa ilalim tayo ni Kristo sa paggabay ng Espiritu na nanganguna sa atin sa buong katotohanan, na inilalagay ang ating pagpapahalaga sa sarili sa pagpapasakop kay Kristo. Yan ang pinakamaganda, mga kapatid, no? Pinatatagpo natin ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay sumusunod ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Napapasailalim tayo sa paggabay ng banal na Espiritu at ang pinakamahalaga, mga kapatid, nagpapasakop tayo sa ating Panginoong Hesus. Marami ang nagpapakumbaba na hindi naman nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Diba? No. Nagpakumbaba lang sa ibang mga tao na mas mataas sa kanya, of course. Pero doon sa mas bababa sa iyo, kaya mo bang magpakumbaba? Yun ang malaking katanungan. No? Ang mga tao, nagpapakumbaba dahil mas mataas, nakita nilang mas mataas sa kanila yung tao. Nakita nila na mas maraming kayamanan yung tao, mas mayaman at mas makapangyarihan yung tao kaya nagpapakumbaba. Pero how about doon sa mas mababa sa iyo, sa estado ng buhay? Kaya mo rin kaya magpakumbaba? Ayun, kaya rin kaya natin magpakumbaba doon sa mas mababa sa atin, doon sa mas inferior sa atin. Superior tayo, di ba? Yung mas mababa sa atin, kaya rin kaya nating magpakumbaba katulad ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ang magpasakop sa ating Panginoong Hesus. Dahil yung pagpapakumbaba na magagawa natin ay tama at ito'y ayon sa Panginoon kung nagpasakop tayo sa ating pong Panginoong Hesus, nakatingin tayo sa Kanya. Baka yung pagpapakumbaba natin pili lang din naman. Pero sa ibang mga tao, mayabang tayo. Katulad ng parable ng ating pong Panginoong Hesus. Doon sa taong may utang at siya ay siningil ng kanyang amo, talagang nagmakaawa siya sa amo niya. Nagmakaawa siya na huwag siyang siyang parusahan, ganito, ganyan. Patawarin siya sa kanyang pagkakasala. Pinatawad siya ng amo niya. Nung yung mas mababa sa kanya, may utang sa kanya, sinisingil niya at nagbabakaawa yung mas mababa sa kanya, hindi niya pinagbigyan. Bilibong, mas mababa sa kanya, hindi niya pinagbigyan. Ibig sabihin, nagpakumbaba lang siya dahil doon sa mas mataas sa kanya, di ba? Pero mas mababa sa kanya, hindi niya pinagbigyan. Bayaran mo utang mo, ganito, ganyan. Nakita siya tuloy nung amo niya, binalikan siya ulit. Binalikan siya, di ba? So ganyan ang mga tao. Pero ang tunay na pagpapakumbaba ay yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Napakataas ng ating Panginoong Hesus. Siya ay ating Panginoong Diyos. Pero nagpakumbaba siya sa mas mababa sa Kanya na mga tao na katulad natin, mga kapatid. Nagpakumbaba siya ang ating Panginoong Hesus, kahanga-hanga. Kahanga-hanga ang ginawang pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Kaya tama lang na yung ingredients, mahalagang ingredients ng pagpapakumbaba, pagpapasakop sa ating Panginoong Yesus. At isa sa mga sermon ng ating Panginoon, sa Sermon of the Mount, sa Mateo chapter 5 verse 5, yung tinatawag na Beatitudes. Mapapalad o masaya, ang ibig sabihin, ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Anong lupa ito? Hindi ito yung lupa dito sa lupa, kundi yung bagong langit at bagong lupa ito na binabanggit ng ating Panginoong Hesus Christ. Mamanahin mo yung lupa, ano'y naman natin ito na nasisira, di ba? Kung yun lang din ang ibibigay ng Panginoon. So yung binabanggit dyan ng Panginoon, yung bagong langit at bagong lupa na kanyang lilikain para sa atin. Di ba? Sabi ni Pedro, tayo ay naghihintay sa bagong langit at bagong lupa. Yun ay pinasulat sa kanya ng banal na Espiritu. So yun yung binabanggit ng ating Panginoong Hesus. So ang example natin, yung reflection natin dito sa ating devotional, yung example ng pagpapakumbaba ay hindi yung sa ating sarili, kundi yung example ng ating pong Panginoong Hesus. Halimbawa, ngayong araw ng Sabat na ito, no? Tayo ay makapagtimpi, tayo ay maging relax, tayo ay maging payapa at daluyan na naging ng pagpapala sa maraming mga tao. So pahalagahan natin ang ating pong mga buhay, pagpalain tayo ng ating Panginoon at huwag nating kalilimutan ang mahalagang katangian ng pagpapakumbaba ay pagpapasakop sa ating pong Panginoong
Jesus. Lahat ng bagay ay gagaan, maging ang ating problema kung tayo ay napasakop sa ating pong tagapagligtas. Muli po, happy Sabat po sa inyo pong lahat at patuloy nating idalangin ang mga kapatid natin na mayroong karamdaman sa mga oras na ito na sila ay gumaling sa tulong ng ating pong Panginoong Yesus. Muli po, magandang umaga po sa inyo at bilik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Villasan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos ang aming pasasalamat sa umaga na ito na kami ay muli niyong ginising sa tamang oras na kayo ang aming kasama sa umaga na ito. Salamat sa pagkakataon na muli kaming mapaalalahanan sa isang mahalagang katangian ng pagpapakumbaba. Ama, alam namin na kami hindi na namin namamalayan, kami pala ay mapagmatas, kami pala ay makasarili. Hindi namin ito napapansin sapagkat ang kaaway tinatakpan ito ng magagandang kanyang mga ipinapangako sa amin. Maraming salamat po. At sa bawat umaga na kami nagigising, papaalalahanan kami sa inyong mga lesson sa bawat umaga. Patawad po kung may mga naging makasalanan. Sa umaga na ito, dalangin namin aming mga sarili na lubos na matutunan namin tanggapin ang pagpapasakop po sa inyo upang ang aming pagiging makasarili, pagiging pagmamataas ay mapawalitan ng pagpapakumbaba at pagpatitiwala po sa inyo. Salamat. At sa mga ganitong panahon na kami nare-remind na kami nagigising sa aming pagkakatulog at kami ay nabibless kapag nalalaman namin ang ganito mga inyong mga paalala sa amin. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, ito pa rin kami makasalanan, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. So umaga na ito, ay langis namin sama sa panalangin. Yung mga kapatiran na nakikinig ngayon, sa kami ay pupunta sa church, ingatan po kami sa biyahe papunta roon, naging ligtas, makalayo sa anumang kapahamakan at nawa alisin sa aming mga isipan ang pagiging makasarili. Sa loob ng simbahan kayo ang aming i-focus, hindi ang kapaligiran, hindi ang kapatiran, hindi ang mga gadgets, sapagkat ito ay sign ng pagiging makasarili. Dapat namin ito ng aming mga sarili sa inyo sa pagsamba, panalangin at sa worship. Sa umaga nito, nais namin sama sa panalangin yung asawa ni Kuya Narsing Canlas. May sakit siyang nararamdaman sa katawan at hipuin po siya ng kanyang mapagpagaling na kamay at na ito ay malunasan sa natural na pamaraan upang sa ganun na sa kanya paggalaw ay maging maayos, maging komportable siya sa kanyang pagkilos. Dalangin din namin ng safe travel para kay Nanay Fee na papunta sa ospital sa Manila. Siya ay ingatan sila sa kanilang pagbiyahe. Ganyan din ang kanyang doktor, magagamot, natitingin at gagamot sa kanya. Bigyan ng magandang karunungan. Hipuin po siya ng mapagpagaling na kamay. At ang kanyang tuhod ay gumaling, lumakas at maging komportable sa kanyang paggawa araw-araw. Dalangin din namin yung kanyang kapatid na may sakit din ay nawa hipuin din siya ng yung pagpagaling na kamay patuloy at makita niya yung kabutihan. Namin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang may mga karamdaman na may lagnat, may sipon sa pabago-bagong kapanahunan ngayon. Hipuin po kami na yung mapagpagaling na kamay. Nawa yun din namin makita ito bilang isang dahilan para hindi magsimba, bagkus palakasin ang aming pananampalataya na kami gagaling sa tulong po ninyo. Amin din patuloy din na dalangin si Nanay Juning Alpindo na siya ay patuloy na sa kanyang patuloy na recovery at kagalingan. Si Lolo Edith sa kanyang tuluyang paggaling. Si Angel Frenesa, gayon din ng Sister Ana Rosbel Hermino. Dalangin din namin ang Kids Olympic na gaganapin bukas. Patuloy na pagpapala ang maranasan ng bawat isa, mga bata, mga magulang, mga kapatiran. At samahan sila sa kanilang gagawin doon at ilayo sa anumang kapahamakan. Dalangin din namin si Hannah Lopez, patuloy na samahan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Gayon din ng mga family na nakikinig ngayon na ang aming mahal sa buhay. Kasama namin si Sister Meden Peligro Cotao, si Nahara and Cory, family ni Ate Milen, kasama yung kanyang mga anak, manugang, mga apo. Kalusugan din sa family ni Sister Rose Cris Encarnado.
Sister Tang de la Cruz, family ni Sister Nempa Rivera sa Bukidnon, kasama na sina Tito, Janet Salvado and family. Kasama na rin si Rona, LG Robert, buong Hunsya, Acuevas, Alcosaba, kasama na si Ariel and Jonah. At sa mga naghihintay ng baby, dalangin ulit namin sina Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico at ang iba pa. Ganyan din ang kalakasan, healing and recovery sa mga sumusunod. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, ang parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, si Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Capasog, Precious Jurquina, si Aris C, Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gargasin, Claire Handaya, Judilyn Ferolina, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Ginati Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilan Diyos ang mga pangalan po na ito kasama ng di namin nabanggit ay lamang patuloy na lalapit sa inyo ang kanilang kalusugan. Di lamang pagalingin ang kanilang pisikal na karamdaman, lalo higit ang kanilang espiritual na karamdaman. Kasama na iba pa namin mga pre-request na nasa laman namin mga puso at isipan. Patuloy ng Holy Spirit ang gumawa sa amin makita ang inyong kabutihan at magbalik sa pagtitiwala po sa inyo. Patawad po sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.